morning po mga kaharod, welcome sa aking channel. Kumusta po kayo? At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag namang kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para maging update yan. Guys, ang video po ay ang continuation ng ating deck slab at ipakikita ko sa inyo ang bubuhasan namin ngayong araw. Tara guys, puntahan natin. At ito na nga mga kaharot ang ating bubuhusan ngayon sa araw na ito. Ayan, nakahanda kung makikita ninyo. Ito ang slab guys na ating bubuhusan. Ito guys oh. At yan na nga, na-inspection na natin ito kahapon at nakalagay na ang lahat. At kung makikita ninyo, malinis na ang mga pagitan niyan at okay na yan. At nakalagay na ang ating mga dapat lagay tulad ang napakahalagang dowels. Ayan mga dahil sa atin, all the way yan guys, nakalagay na lahat. At siyempre bago natin ito bubuhusan, inaprubahan po na ating mga responsible guys dito sa project. Aprobado yan. Siyempre at kakaiba ito guys dahil lalagyan po natin ito ng Bitonet hardener powder yan guys. May Bitonet po ito. Ayan, pagka nabuhusan tayo, pakikita ko sa inyo ang paglalagay nito kung bakit kailangan itong lagyan ng Bitonet. Kasi direct finish po ito. Ayan, kaya kailangan nating nasa maayos ang level. Naka-level yan. At ang concrete covering natin, okay naman ang concrete covering. At ngayon nga ay bubuhusan yan. At tingnan nyo guys, pakikita ko rin sa inyo ang pagbubuhos nito kung paano dadaan ang ating pump. At ito nga ang gilid sa pump. Dito ang piston ng pump natin. Concrete pump dito sa area na ito. Ayan. Yan ang piston yan. Pasok dito. Hanggang doon, 35 meters po yan. Mula rito sa gilid na ito, 35 meters. Kaya kailangan natin gamitan ng mahabang pump. And guys, tuloy po tayo sa panonood ng ating video hanggang sa matapos itong ating pagbubuhos dito sa ating first area ng deck slab. Yan guys, at tuloy lang po. At ito nga mga kaharot, meron tayong Bitonet powder solution dito na ating isasabog sa ibabaw ng konkrito. Ito po ang ating gagamitan po natin ng hardener yan guys. At pag naibuhos po yung simento, at ito nga powder solution na ito mga kaharot ay isasabog natin dyan bago tayo mag-finish. At pagka naibuhos yung konkrito, makikita nyo po at isasabugan natin yan para maganda ang pagkaka-finish ng ating slab. Ayan po ay required sa atin dahil ito po ay straight finish. Kailangan natin mayroong hardener, Sabito solution po yan. Gagamitin natin dito sa lahat ng ating slab dito sa mezzanine. Yan po ay napakagandang finish niya. At ito mga kaharot, kita nyo ang ating bubuhusan na yan. Naglagay po tayo ng aluminum bar para makita po natin ang ating level ng bakal. At okay naman ang ating concrete sa ang ating spacing. Meron po tayong 3 cm concrete covering dyan sa ating bubuhusan na yan. And guys, at tuloy po tayo sa ating pagbubuhos. Moments later. At yung nga mga kahardot, dumating na itong ating Potsmaster na pump. Titingnan natin kung anong magiging sistema kung paano niya bubuhusan ito. Dahil sa taas ay mayroon ng bubong yan at may mga parlina. Ngayon makikita natin ang sistema niyan. And guys, at abang-abang lang po tayo sa ating gagawing pagbubuhos dito. At dito pa rin ang ating consultant.
Chinichik pa rin niya. ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ Engineer Abdulaziz, number one, or BIS consultant, or BIS consultant here. Yeah, Sadiq. So yeah, where in the? يلا Sabi level, help. يلا second block game. Gabi هذا جري then have to add little water there when I'm adding here. Yes. I spoke already. Huh? I spoke already. ايوه comes out. Dapat apa Start atin yung magkaroon kaya At yan nga guys, nung mabuhusan natin, sinabugan na po natin ang sabito ng ating powder hardener. Ayan po, kailangan talaga yan sa isang square meter ay 5 kg po ang ating equivalent niyan. Kaya sa 5 square meter, isang sako po ang dapat na maisabog natin. Yan po ang details niya, ang pagsasabog niyang ating sabito na yan. Obligadong pare-parehas, at then saka po natin yan na i-helicopter pagka medyo matigas-tigas na. Kasi po pagka hindi po yan na natigasan, hindi po natin i-helicopter ng mahusayan. Kaya dapat ang konkrito po natin ay medyo malambot. Malambot po ang ating konkrito niyan, dapat nasa Islam 20 to 21 para lumubog yung mga yung mga bato-bato ng ating solusyon na isinasabog. Kung matigas ang ating konkrito, mahihirapan po tayong mag-level niyan mga kahardot. Kaya dapat malambot lang ang ating konkrito. Katulad ng nakikita niyan, malambot po ang konkrito. Ang Islam 20 po tayo ang ginamit natin diyan. Yan po, yun lamang po isang technique niyan. Kung may sabito ang inyong busan, dapat mababa lang ang Islam. Malambot ang ating konkrito. Yan po ang maganda diyan, kasi pag hindi lumubog yung ating powder na yan, magiging pulbura po yan pagka ating helicopter kung ito ay titigas na. Yan po guys, ang kaunting papaalala sa inyo sa aking pagbubuhos na ito ng mayroong sabito hardener solution. Ayan po, at sa nakita nyo naman, talagang makikita nyo maganda yan ang finish niya. At guys, binalikan natin itong ating binuhusan ngayon. Ayan guys, so ayan ang naging finish niyan. So, makintab ang pagkaka-finish ng ating floor slab. Ayan guys, dahil ginamitan nga natin ang concrete floral. Ayan guys, at kung makikita nyo, may kakintaban ng ating na-finish na yan. O, tingnan nyo guys. So. Ayan. Diba? At yun, maraming mga salamat po mga kahardot sa inyong panonood ng aking video ito. Ayan, at nakita nyo naman. At yan ang ating slab na binuhusan na ginamitan natin ng sabito. Yan sabito na yan, yan ang ating hardener, powder hardener. Ayan. At yun nga, nakapagbuhos tayo ng tatlong area. Ayan.
Ayan. Pinare-repair natin ng konti. Ayun ah. A few moments later. Ayun! Matapos na ang ating buhos. Ayan guys. So, pinati tayo. Yun lamang po ang aking pakita sa inyo. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat po sa inyo. Bye bye!